Magpakumbaba po tayo lagi kay Allah, sa ating Panginoong Diyos na si Allah. Likha lamang tayo ng Diyos at siya yung tagapaglikha natin. Paano tayo magmamataas at magyayabang sa ating tagapaglikha? Na kung hindi niya tayo nilikha, ay wala tayo. Kung wala yung mga biyaya sa atin ng Diyos, ay wala tayo. Hangin lang yung tanggalin ni Allah. Mula sa kanyang mga biyaya sa atin ay patay tayo mga kapatid. Patay tayong lahat ng mga tao na mga may hinang nilalang. Tapos papaano magagawa ng tao na siya ay magmataas at magmayabang sa kanyang tagapaglikha? Sa banal na Quran mga kapatid sa Islam, lagi tayong pinapaalalahanan dito ni Allah subhanahu wa ta'ala hinggil sa mga nangyari sa mga naunang nasyon, kung bakit sila pinarusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kaindik-indik na mga kaparusahan ang ipinadala sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanilang mga kasalanan. Pagtanggi nila sa paniniwala, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nila pinaniniwalaan na si Allah subhanahu wa ta'ala yung naglikha sa kanila, si Allah yung naglikha sa lahat ng mga nalikha. Pinapasinungalingan nila ang mga sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang nangyari dito pa lang sa mundo ay ipinaramdam na sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kaparusahan, at iba pa yung kaparusahan. Mas malala yung kaparusahan sa kabilang buhay sa impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Basahin po natin ang naipost ng ating kapatid na si Sheikh Zul Amin Sarinto Puti. Sabi niya sa kanyang post, ang pagmumuni-muni at makuhang aral sa nangyaring sunog sa California. Ano daw yung makukuha nating aral sa nangyaring sunog sa California? Una mga kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, huwag maging panatag sa buhay sa mundo, sa mga palamuti nito, dahil ang lahat ng ito ay maglalaho, walang pag-aalinlangan. Ang lahat ng ito ay maglalaho. Kahit na gaano makapangyarihan na bansa ay maglalaho din yung kapangyarihan na yun, sapagkat walang permanente sa mundong ito mga kababayan. Kahit na ikaw na yung pinakamakapangyarihan na tao, pinakamalakas na tao, pinakamayaman na tao, pinakapinuno na tao sa mundong ito mga kababayan, maglalaho din ang mga ito mga kababayan, mga kapatid sa Islam. Pangalawa, kapag naging laganap ang immoral o paggawa ng kasalanan, walang pag-aalinlangan na darating ang parusa. Ganito rin ang nangyari sa mga naunang pamayanan. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kapag lumaganap ang immoral, ang paggawa ng kasalanan, lalong-lalo na itanggi ang pagkadiyos at pagkapanginoon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Itanggi ng mga tao na si Allah ang Diyos na tagapaglikha. Siya yung naglikha sa universe, sa lahat ng mga nalikha. Nakikita man natin ito o hindi natin nakikita, napakalaking galit sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala na hindi malayo na ipakita at iparamdam sa kanila ni Allah dito pa lang sa mundong ito ang galit at kaparusahan sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. At nakikita natin itong mga video na ito, kung papaano nila binabastos ang Diyos, kung papaano nila itinatanggi na ang Diyos na si Allah, siya yung naglikha sa universe, yung naglikha sa lahat. At pinagtatawan pa nila ito, iniinsulto pa nila ito, hinahamon nila ang kapangyarihan ng Diyos. Allahu Akbar. Tingnan natin yung mga nangyari. Kuhaan po natin ito ng aral mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Nang sa ganun ay hindi natin magaya or hindi rin mangyari sa atin yung mga nangyari na mga ganito mga kapatid. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ayon sa malapit-lapit nitong kahulugan, anumang kapinsalaan ang sumapit sa inyo, ito ay dahilan sa anumang kinita ng inyong mga kamay. Kaya dumarating yung mga sakuna, dumarating yung mga kapinsalaan. Dahil sa mga kasalanan ng mga tao, mga kababayan, mga kapatid. Ito rin ay babala sa inyo. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala,
Hindi namin ipinapadala ang mga tandang ito katulad ng sakuna o kalamidad. Hindi pinapadala ni Allah subhanahu wa ta'ala yung mga tanda katulad ng mga sakuna o mga kalamidad. Maliban sa ito ay isang babala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Isra verse 59. So, Suratul Isra ayah 59. Babala ito sa atin mga kapatid. So binabalaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid sa Islam. Makapangyarihan si Allah. Makapangyarihan ang Diyos mga kapatid sa Islam. Sa isang iglap lang kaya niyang sirain, wasakin ang makapangyarihang bansa mga kapatid sa Islam. Kaya huwag na huwag tayo maging kampante sa ating mga tinatamasang mga makamundong bagay o kaya mga makamundong karangyaan. Okay? Pangatlo mga kapatid sa Islam, inaakala ng iilan sa likod ng kanilang paggawa ng kasalanan at pagsuway sa tagapaglikha, sila ay mainam o nakalalamang, ngunit hindi nila batid na ang parusa ay biglaan. Allahu Akbar. Sila ay nagyayabang, ipinagyayabang nila yung mga kasalanan nila, pagsuway nila, pagtalikod nila sa tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan natin yung ginagawa ng mga taong yun, nakikita natin sa video. La ilaha illallah. Pinagtatawan pa nila. Proud na proud pa sila na sila ay godless town. Allahu Akbar. So ipinangangalandakan nila, ipinagyayabang nila, ang feeling nila sila ay mainam, sila ay nakalalamang dahil sa hindi nila daw kailangan ng Diyos. Allahu Akbar. Tingnan natin yung nangyari. La ilaha illallah. Pulutan po natin ito ng aral. Matakot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid. Matakot tayo kay Allah. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, antumul fuqara'u ilallah. Kayo ay mga may hirap. Kayo ay umaasa lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Tapos itong taong napakahinang nilalang ay ipangangalandakan niya at ipagyayabang niya, ipaninindigan niya na hindi niya kailangan si Allah. Subhanallah mga kapatid sa Islam. So, kuhaan po natin ito ng aral mga kapatid. Pang-apat mga kapatid na aral, isa sa malaking dahilan ng pagbaba ng parusa ay ang pang-iinsulto sa kakayahan ng tagapaglikha. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nakita natin kung paano nila iniinsulto ang Diyos. Pinagtatawanan ng Diyos. La ilaha illallah. Nakakatakot po ang ginagawa ng mga taong ito mga kapatid. Kuhaan po natin ito ng aral. Napakalaki itong dahilan ng pagbaba ng parusa ni Allah. Yung pang-iinsulto sa Diyos. Panglima mga kapatid sa Islam. Laging mapagkumbaba sa Panginoon. Magpakumbaba po tayo lagi kay Allah. Sa ating Panginoong Diyos na si Allah. Likha lamang tayo ng Diyos. At siya yung tagapaglikha natin. Paano tayo magmamataas at magyayabang sa ating tagapaglikha? Na kung hindi niya tayo nilikha, ay wala tayo. Kung wala yung mga biyaya sa atin ng Diyos, ay wala tayo. Hangin lang yung tanggalin ni Allah. Mula sa kanyang mga biyaya sa atin, ay patay tayo mga kapatid. Patay tayong lahat ng mga tao, ng mga may hinang nilalang. Tapos, papaano magagawa ng tao na siya ay magmataas at magmayabang sa kanyang tagapaglikha? La ilaha illallah. Tayo po ay magpakumbaba sa ating Panginoong Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tunay na lakas at kapangyarihan ay sa pananampalataya at hindi sa modernisasyon o teknolohiya. Yan ang sa pananaw ng Islam, ang tunay na lakas at kapangyarihan ay sa pananampalataya. Yan ang tunay na lakas, mga kapatid sa Islam. Tingnan nito nangyari. Napaka-powerful na bansa. Walang nagawa. Saglit lang na mga pangyayari. Wala silang nagawa. High-tech. Mga bumbero, hindi lang sa lupa, pati sa taas meron ding bumbero, meron ding nagdadala ng tubig. Mga lalaking mga helicopter, nagsisipsip ng tubig tapos
pinapaulanan ng tubig yung nangyaring sunog, walang magawa. Wala silang nagawa. Powerful na bansa, wala silang nagawa. La ilaha illallah. Pang-anim, sa nangyaring ito ay mapagmumuni-muni natin kung gaano kadakila ang tagapaglikha. La ilaha illallah. Isipin natin kung gaano kadakila si Allah subhanahu wa ta'ala. Kung gaano kadakila ang ating tagapaglikha, ang ating Panginoong Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, isang iglap lang po kaya niyang wasakin ang mundong ito. Sa isang iglap lang kung nanaisin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano pa kaya itong isang city lang, isang syudad lang? Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah, nakakapanindig ng balahibo sa tuwing nakikita natin yung nangyari sa lugar na ito, mga kapatid. Subhanallah. Ang pinakamalakas na bansa sa buong mundo, ngunit sa simpleng sakuna, naging hayag ang kanilang kahinaan. Tingnan natin. Nakita natin yung kapangyarihan ng Diyos. Kung gaano kalakas yung Diyos, yung Panginoong Diyos natin na tagapaglikha na si Allah. Kilala na isa sa pinakamayaman at makapangyarihang bansa sa buong mundo. Walang nagawa. Sa isang iglap lang, ipinakita sa atin ni Allah ang kanilang kahinaan kapag ang kanila nang nakaharap ay ang kapangyarihan at kakayahan, kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, kaya matakot tayo kay Allah. Huwag na huwag nating iinsultuhin ang ating tagapaglikha. Huwag na huwag tayong magsalita laban sa ating tagapaglikha. Huwag na huwag nating i-underestimate, maliitin ang kapangyarihan ng ating tagapaglikha. Sapagkat sino man ang gawin niyan, siguradong mayroon siyang pagkakalagyan. Pang-7, kung nakaramdam man ng matinding sakit ang mga inapi, gayon din makaramdam ng mas matinding parusa ang mang-aapi. Allahu Akbar. So, ang mang-aapi, hindi man siya mabawian ng inapin niya. Si Allah yung babawi para sa inapin niya. La ilaha illallah. Nakakatakot po ito kapag si Allah na yung maningil, mga kapatid. Kapag si Allah na yung bumawi at siya na yung maningil. Subhanallah. Nakakatakot po yun, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam.